Isang mahinahong pagbati sa inyong lahat. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Sa bawat kwento may pusong nasasaktan, pero may puso ring natututong lumaban. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang sama ng loob. Pero paano kung ang galit na yon ang tanging lakas na natitira sa'yo para bumangon? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isabelina. Umalis ka dito. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Isabelina ang mga salitang iyon. Ang bawat letra ay tila matalim na bubog na tumutusok sa kanyang sentido. Ang silid na dati puno ng pangarap ay biglang umikot. Nahihilo siya, hindi lang dahil sa mataas na lagnat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang isinasampal sa kanya. Pabigat ka lang sa pamilyang ito, walang silbi. Ang boses ay kay Doña Pilar, ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang biyenan na inalalagaan niya noong nagkasakit ito, ang siya ngayong walang awang nagtataboy sa kanya palabas sa gabing maulan. Hinanap ng kanyang mga mata si Renato, ang kanyang asawa. Ngunit si Renato ay nakatungo lang sa isang sulok, parang estatwang walang buhay, ni hindi siya magawang tignan. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa sa sigaw ng ina. Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa niya. Ang luma niyang maleta, itinapon ni Doña Pilar sa may pintuan. Bumukas ito ng bahagya at sumilip ang dulo ng damit ni Luis, ang kanyang anak. Mama, naririnig mo ba ako? Kunin mo na ang anak mo at lumayas na kayo. Ang puso ni Isabelina ay tila pinipiga hanggang sa mawalan ng hangin. Humakbang siya nang nanginginig ang mga tuhod. Bawat hakbang palapit sa pinto ay parang paghakbang palayo sa buhay na pinaghirapan niyang buuin. Sa maliit na kwarto, mahimbing na natutulog si Luis, ang kanyang 5 taong gulang na anghel. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang munting tahanan. Dahan-dahan niya itong binuhat. Ang init ng katawan ng bata, ang tanging nagbibigay lakas sa kanya. Paglabas niya ng silid, nakatayo pa rin doon si Renato, sa parehong pwesto. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Isabelina ang isang kislap ng awa, pero agad itong namatay, pinalitan ng takot sa sarili itong ina. Walang salitang lumabas sa bibig ni Isabelina. Ano pa ba ang sasabihin? Niyakap niya ng mahigpit si Luis at naglakad palabas. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay parang nakikidalamhati sa kanya. Malamig, nakakikilabot. Nang tumapak siya sa labas ng gate, isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya, may hawak na payong. Isabelina anak, si Aling Nita, ang kanilang kapitbahay na may-ari ng maliit na sari-sari store. Basang-basa na ang balikat nito, pero sinisiguro nitong hindi mababasa si Luis. Heto, kunin mo. May iniabot si Aling Nita sa nanginginig niyang kamay, isang maliit na mangkok ng mainit na lugaw at ilang lukot na pera. Pasensya na, iyan lang ang meron ako. Tumulo ang luha ni Isabelina, humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Sa gitna ng kalupitan, may isang pusong nagmalasakit. Salamat po, Aling Nita. Halos pabulong niyang sabi. Hinawakan ni Aling Nita ang kanyang braso. Hayaan mo sila, anak. May utang na loob din sa iyo ang tadhana. Tumangulang si Isabelina, hindi na makapagsalita. Naglakad siya palayo, walang tiyak na direksyon. Ang tanging dala niya ay ang anak sa kanyang mga bisig, ang kaunting tulong mula sa isang kaibigan, at ang sugatang puso. Nakarating siya sa sakayan ng bus. Sumakay siya sa unang bus na huminto, hindi na tinitignan kung saan ito patungo. Umupo siya sa may bintana, habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan, palayo sa tondo, palayo sa kanyang nakaraan. Habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalabo dahil sa ulan at sa kanyang mga luha, niyakap niya ang natutulog na si Luis. Sa gitna ng ugong ng makina ng bus,
Isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Saan tayo pupunta, anak? Hindi na niya alam kung gaano katagal siyang nakasandal sa malamig na salamin ng bintana ng bus, ang ugong ng makina, ang tanging musika sa kanyang pagod na isipan. Nang tuluyan ng huminto ang sasakyan, doon lang siya napamulat. Huling hantungan. Terminal, Batangas, ang probinsyang tinalikuran niya para sa pangarap ng isang buong pamilya sa Maynila. Dala-dala si Luis na mahimbing pa ring natutulog, bumaba si Isabelina. Sinalubong siya ng amoy ng alat ng dagat at ng malamig na hangin ng madaling araw. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang mga kamag-anak nila ay matagal nang lumipat sa ibang bayan. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa matanaw niya ang isang lumang simbahan na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas. Tila isang paanyaya sa isang kaluluwang naliligaw. Pumasok siya. Ang lamig ng sahig na bato ay gumapang sa kanyang mga paa. Pero sa loob ay may kapayapaan. Inihiga niya si Luis sa isa sa mga mahahabang bangko sa likuran. Hinubad ni Isabelina ang nag-iisa niyang alampay, ang tanging alaala mula sa kanyang ina, at maingat na ikinumot sa kanyang anak. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa bangko, at doon, sa gitna ng katahimikan, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Anak, ayos ka lang ba? Isang mahinahon na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Isang matandang pari, may puti ng buhok at mabait na muka, ang nakatayo sa kanyang harapan. Sinubukan ni Isabelinang punasan ang kanyang mga luha. Ayos lang po, Father. Pasensya na po sa abala. Tinitigan siya ng pari ng mas malapitan. Ang mga mata mo, sabi nito, kamukhang kamukha ng yumaong si Tomas Navarro. Natigilan si Isabelina. Kilala niyo po ang tatay ko? Tumango ang pari at ngumiti. Matalik na kaibigan. Ako si Father Mateo. Ikinuwento ni Isabelina ang lahat. Ang bawat salita ay tila lason na kailangan niyang ilabas sa kanyang sistema. Nakikinig lang ang pari, walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Nang matapos siya, tumayo si Father Mateo. Sandali lang anak, may iniwan sa akin ang iyong ama. Matagal na panahon na. Sinabi niyang ibigay ko lamang sa iyo sa oras ng iyong matinding pangangailangan. Pumasok ang pari sa isang maliit na silid at bumalik na may hawak na isang malaki at makapal na sobrang kulay brown. Puno ito ng alikabok at halatang naitago ng napakatagal. Ano po ito? Tanong ni Isabelina. Isang sulat mula sa kahapon. Sagot ng pari. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Isabelina habang inaabot ang sobre. Dahan-dahan niyang sinira ang selyo na tila naging marupok na sa katagalan. Sa loob, may isang liham na sulat kamay, pero hindi lang iyon. Kasama ng sulat ay isang bungkos ng mga susi na may kakaibang logo at isang dokumentong nakatupi. Binuksan niya ang dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Huling habilin at testamento ni Tomas Navarro. Ang bigat ng sobre ay tila bigat ng isang bagong kinabukasan sa kanyang mga kamay. Hinaplos ni Isabelina ang pangalan ng kanyang ama sa testamento. Tomas Navarro, ang ama na akala niya ay kinalimutan na siya. Nang magising si Luis, ginamit ni Isabelina ang natitirang pera mula kay Aling Nita para bumili ng pandesal at isang bote ng tubig. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong ng bata habang kumakain. Ngumiti si Isabelina, isang pilit na ngiti na puno ng pag-asa. May pupuntahan tayo, anak. Isang lugar na iniwan ni Lolo Tomas para sa atin. Nagtanong siya sa ilang mga lokal at sumakay ng tricycle patungo sa address na nakasulat sa dokumento. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan, bumibilis ang tibok ng puso niya. Ini-imagine niya ang isang maliit na opisina,
Marahil isang bodega, isang bagay na maaaring maging simula. Ngunit huminto ang tricycle sa harap ng isang gusaling malayo sa kanyang inaasahan. Isang luma at maliit na kainan. Ang pintura sa pader ay natutuklap na at ang pangalan sa itaas, na gawa sa kahoy, ay halos mabura na ng panahon. Karinderya ni Tomas. Ang amoy ng lumang mantika at alikabok ang sumalubong sa kanya. Bumagsak ang kanyang balikat. Ito ba yon? Isang karinderyang tila malapit ng magsara? Ang pag-asa na nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Pumasok siya. Iilan lang ang mesa at upuan. Lahat ay may bakas ng katagalan. Sa likod ng isang counter, isang lalaking nasa edad 40. May seryosong mukha at makakapal na kilay ang nagpupunas ng baso. Anong kailangan nila? Tanong ng lalaki. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Hinahanap ko po ang Navarro Enterprises, sabi ni Isabelina. Ang boses ay nanginginig. Doon lang siya tiningnan ng lalaki, mula ulo hanggang paa. Ako si Eli Ramos, sabi nito sa wakas. At ikaw si Isabelina. Hindi yun tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Isabelina. Inaasahan na kitang darating, sabi ni Eli, ipinatong ang baso sa counter. Pero hindi sa ganitong kalagayan. Ito na po ba? Ito na lang ba ang natira? Ang karinderyang ito, sagot ni Eli. Ang puso ng lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Ang tanong, anong alam mo sa pagpapatakbo ng ganito? Napayuko si Isabelina. Wala. Isa lamang siyang asawa at ina. Habang nag-uusap sila, napadako ang tingin ni Isabelina sa isang lumang litrato na nakasabit sa pader. Ang kanyang ama, mas bata pa, nakangiti habang naghahain ng pagkain. Sa tabi nito ay si Eli na mukhang bagitong-bagito pa. Sa isang saglit, naramdaman niya ang isang koneksyon. Hindi ito basta-basta lugar. Ito ang pangarap ng kanyang ama. Nakita ni Eli ang pagbabago sa kanyang mga mata. Lumakad ito sa likod ng counter at kumuha ng isang makapal at maalikabok na ledger. Inilapag niya ito sa harap ni Isabelina nang may kalabog. Binuksan ito ni Isabelina, puno ng mga numero, puno ng kulay pula, puro lugi. Ito ang katotohanan, sabi ni Eli, ang boses ay matigas at walang emosyon. Kung kaya mong buhayin ito sa loob ng isang buwan, ipapakita ko sa iyo ang tunay na naiwan ng ama mo. Kung hindi, mas mabuting kalimutan mo na lang ang lahat. Nakatitig lang si Isabelina sa ledger. Ang bawat pulang numero ay parang patak ng dugo sa papel, sumisigaw ng kabiguan. Sa isang sulok, nakamasid si Eli. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Walang tulong, walang awa. Isang pagsubok. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, naroon na si Isabelina sa karinderya. Hindi siya umupo sa opisinang inilaan para sa kanya. Sa halip, tinalian niya ang kanyang buhok, naghahanap ng basahan at isang timba ng tubig at sinimulang linisin ang bawat sulok ng kainan. Ang dalawang natitirang empleyado, si Manang Flora, na kusinera, at isang binatang tagahugas, ay nagkatinginan lang. Inaasahan nila ang isang bagong boss, hindi isang bagong tagalinis. Hindi sila pinansin ni Isabelina. Habang kinukuskos niya ang makakapal na sebo sa mga mesa, kinukuskos din niya ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Pagkatapos maglinis, pumasok siya sa kusina. Amoy luma at panis, binuksan niya ang lahat ng bintana. Kailangan ng bagong hangin, kailangan ng bagong buhay. Tiningnan niya ang mga natitirang sangkap. Kaunti lang, pero sapat na. May naalala siyang isang putahe, ang paborito ng kanyang ama, adobong manok sa gata. Nagsimula siyang magluto, ang tunog ng bawang at sibuyas na ginigisa sa mainit na mantika, ang unang masayang ingay na narinig sa kusinang iyon sa loob ng maraming buwan. Unti-unting napuno ng halimuyak ng tuyo, suka,
At gata ang buong paligid, tinataboy ang amoy ng kalumaan. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Isabelina? Anak, si Aling Nita ito. Parang musika sa kanyang pandinig ang boses ng matanda. Aling Nita, kumusta po? Ako dapat ang magtanong niyan. Ayos ka lang ba? Ang anak mo? Ayos lang po kami, sagot ni Isabelina. Pinipigilan ng pag-iyak. Huwag kang mag-alala anak, sabi ni Aling Nita sa kabilang linya. May mga tao pa rin dito na hindi ka malilimutan. Ipagdasal ka namin. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Isabelina ng kakaibang lakas. Hindi siya nag-iisa. Nang tanghalian, may ilang customer na pumasok. Karamihan ay mga driver ng truck na dumadaan. Isa sa kanila, isang matandang lalaki na kulubot na ang mukha, ay umorder ng adobo. Tahimik itong kumain. Pinanood siya ni Isabelina mula sa malayo. Ang puso niya ay nasa lalamunan. Pagkatapos ng huling subo, uminom ng tubig ang matanda at tumawag sa kanya. Ineng, sabi nito, ikaw ba ang bagong may-ari? Ako po ang anak ni Tomas, sagot ni Isabelina. Tinitigan siya ng matanda at unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa mga labi nito. Kaya pala, halos kapareho ng luto ng tatay mo. Huminto ito saglit bago idinugtong, pero may sarili kang puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Isabelina ng pagmamalaki. Isang maliit na tagumpay. Nakita niya si Eli na nakatayo sa isang sulok. Pinapanood ang lahat. Walang nangiti, pero may bahagyang pagtango itong ibinigay bago tumalikod. Samantala, sa Maynila. Sa isang malinis at naka-aircon na sala, tumawag ang isang kakilala kay Doña Pilar. Nasa Batangas daw ang manugang mo, Pilar. Nagbukas daw ulit ng karinderya ng tatay niya. Humalakak si Doña Pilar, ang tawa ay puno ng pa. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang karinderya ni Tomas ay unti-unting nagbabalik sa dati nitong sigla. Ang halimuyak ng adobo ni Isabelina ay naging usap-usapan sa mga biyahero. Si Manang Flora, na dating laging nakasimangot, ay ngumingiti na habang nagluluto. Dumami ang mga customer, dumami ang benta. Isang hapon, pagkatapos ng abalang tanghalian, tinawag ni Eli si Isabelina sa maliit na opisina. Inilapag niya ang ledger sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na pula ang karamihan sa mga numero. Karamihan ay itim na, may tubo na, maliit pero isang tagumpay. Magaling, sabi ni Eli. Ito ang unang papuri na narinig ni Isabelina mula sa kanya. Tumayo si Eli. Panahon na. Saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Isabelina. Hindi sumagot si Eli. Sumenyas lang ito na sumunod sa kanya. Naglakad sila palabas ng karinderya. Dumaan sa likod ng kusina, patungo sa isang malaking pinto na gawa sa bakal at puno ng kalawang. Ito ang pinto na hindi pinapansin ni Isabelina dahil akala niya ay isa lamang itong lumang bodega. Kinuha ni Eli ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Isa sa mga susi na kasama sa sobrang bigay ni Father Mateo. Pinihit niya ang kandado. Isang malakas na tunog ng kumakalampag na bakal ang narinig. Bago bumukas ang pinto. Ang tumambad sa paningin ni Isabelina ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito bodega, isa itong garahe, isang malaking garahe, at sa loob, nakahilera ang 7 delivery truck na may logo ng isang manibela at ang pangalang Navarro. Ang amoy ng gasolina, langis, at bakal ang sumalubong sa kanya. Tumingin siya kay Eli, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang karinderya, paliwanag ni Eli, ay ang puso. Ang nagsisilbing pahingahan at kusina para sa mga driver. Pero ito ang tunay na katawan ng negosyo ng tatay mo. Ang Navarro Logistics. Hindi makapaniwala si Isabelina. Isang logistics company. Maliit pero totoo.
Ang pagsusulit mo sa karinderya, patuloy ni Eli, ay hindi para malaman kung marunong kang magluto. Ito ay para malaman kung may puso ka. Nakita ko kung paano mo nilinis ang lugar na ito gamit ang sarili mong mga kamay. Narinig ko kung paano mo kinausap ang mga customer na parang kapamilya. Nakita ko ang puso mo, Isabelina. Iyon ang sangkap na hindi matututunan sa kahit anong business school. Inilibot ni Eli ang tingin sa mga truck. Itinayo ito ng tatay mo mula sa wala. Isang maliit, ngunit mahusay, na delivery network sa buong baybayin ng Batangas. Isang network na gustong makuha ng mga buwaya sa industriya. Lumapit si Eli sa pinakalumang truck sa garahe. Ang pintura nito ay kupas na. Hinaplos niya ito. Diyan kami nagsimula ng tatay mo. Isang pangarap at isang tangke ng gasolina. Nang biglang tumunog ang telepono ni Eli, sinagot niya ito. Biglang kumunot ang noo niya habang nakikinig sa kabilang linya. Sige, opo, makakarating kami. Ibinaba niya ang telepono at humarap kay Isabelina. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkasabik. Ang Trident Shipping, sabi niya, isa sa mga pinakamalaking kliyente sa rehiyon. Kakakansela lang nila ng kontrata sa dati nilang partner. Naghahanap sila ng bago, agad-agad. Natigilan si Isabelina. Trident Shipping, iyon ang pangalang laging binabanggit ni Renato. Ang kliyenteng pinapangarap nitong makuha. Ito na ang pagkakataon natin, Isabelina, sabi ni Eli. Ang pagkakataon para ipakita sa lahat na ang Navarro Logistics ay nagbabalik. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang tahimik na digmaan sa loob ni Isabelina. Habang papalapit sila sa syudad, ang mga pamilyar na gusali ay tila mga multo ng nakaraan. Bawat isa ay may dalang alaala ng sakit at pagpapakumbaba. Malamig ang kanyang mga kamay kahit naka-aircon ang sasakyan. Paulit-ulit niyang inaayos ang laylayan ng kanyang simpleng itim na blazer. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok ka sa isang pulonghaw. Basag ni Eli sa katahimikan. Pero ito ang unang pagkakataon na papasok ka para sa sarili mo. Huminto sila sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal sa puso ng Bonifacio Global City. Ito ang mundo ni Renato, ang mundo ni Maureen. Ang mundong minsan ay pinangarap niyang maging bahagi, pero ngayon ay papasukin niya bilang isang katunggali. Bago sila bumaba, iniabot ni Eli ang isang lumang leather briefcase. Sa tatay mo ito, sabi niya. Nanginginig itong tinanggap ni Isabelina. Dala mo ang pangalan niya. Huwag kang matakot. Ang bigat ng briefcase sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Huminga siya ng malalim at bumaba ng sasakyan. Ang labi ay malamig at malawak. Ang sahig ay kumikinang na marmol. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos ay gumagawa ng isang matinis na tunog. Click, clack, click, clack. Tunog ng isang taong may patutunguhan. Sumakay sila sa elevator. Habang paakyat ito, pinanood ni Isabelina ang pagbabago ng mga numero, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang pinto sa kanilang palapag, humakbang siya palabas. At doon, parang isang eksena sa isang masamang panaginip, nagkabanggaan sila. Si Renato. At sa tabi nito, si Maureen, nakakapit sa braso na parang linta. Tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na nahaluan ng hindi maipaliwanag na takot. Tila nakakita ito ng multo. Si Maureen naman ay napanganga bago ito napalitan ng isang mapanuyang tingin. Sinusuri si Isabelina mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo dito? Ang halos pabulong na tanong ni Renato. Hindi sumagot si Isabelina. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit nang maalala niya ang anak na naghihintay sa Batangas, ang briefcase ng kanyang ama sa kanyang kamay, bigla siyang nakahanap ng lakas. Itinuwid niya ang kanyang likod
at sinalubong ang kanilang mga titig. Walang luha, walang galit. Isang malamig na katahimikan, isang masayang boses ang bumasag sa tensyon. "Miss Navarro, we've been waiting for you." Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas mula sa isang opisina, nakangiti at inilahad ang kamay kay Isabelina. Automatiko itong tinanggap ni Isabelina. Nakatayo lang sina Renato at Maureen, parang mga estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig nila ang lahat. Malinaw na malinaw. "Miss Navarro." Hindi na lumingon si Isabelina. Naglakad siya kasama ang lalaki papasok sa conference room. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig na marmol, ang tanging nagpapahiwatig ng kanyang pag-alis. Click, clack, click, clack. Ang conference room ay malamig, ngunit pinagpapawisan ang mga palad ni Isabelina sa ilalim ng mesa. Sa harap niya ay ang mga matataas na opisyal ng Trident Shipping. Si Eli ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi, isang anino ng suporta. Hindi siya gumamit ng mga komplikadong salita o magarbong presentasyon. Sa halip, ikinuwento niya ang Navarro Logistics. Ikinuwento niya ang mga driver na kilala niya sa pangalan, ang bawat kalsada sa Batangas na alam niya ang liko, ang karinderya na nagsisilbing puso ng kanilang operasyon. Ang kanyang benta ay hindi efficiency rate o profit margin. Ang benta niya ay tiwala. Ang bottom line po, sabi niya sa huli, ang boses ay matatag. Ay hindi lang kami magde-deliver ng kargamento ninyo. Sisiguraduhin po naming makakarating ito ng maayos. Dahil ang bawat kahon ay kumakatawan sa pangalan ng tatay ko. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, tumango ang CEO. Ngumiti ito. "In fairness, Miss Navarro, iyan ang pinakatapat na presentation na narinig ko sa loob ng 10 taon. Inilahad nito ang kamay. Congratulations! You have a deal!" Nanginginig na tinanggap ni Isabelina ang kamay. Isang alon ng hindi maipaliwanag na saya at ginhawa ang bumalot sa kanya. Nagpasalamat siya, lumabas ng silid kasama si Eli at pumasok sa pinakamalapit na banyo. Doon, sa harap ng salamin, habang nakatingin sa sarili niyang refleksyon, isang babaeng pagod pero hindi talunan. Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay. Isang tagumpay na siya lang ang naghirap. Samantala, sa labas nakita ni Renato na tapos na ang pulong. Pumasok siya, puno ng kumpiyansa. Dala ang kanyang makapal na proposal, ngunit ang pulong niya ay naging mabilis at malamig. Ang kanyang mga salita ay walang laman kumpara sa katapatan na narinig nila kanina. "Salamat sa oras mo, Mr. Navarro. But we've decided to go with another provider," sabi ng CEO, walang emosyon. Gumuho ang mundo ni Renato. Paglabas niya, nakita niya ang briefcase ni Isabelina na hawak ni Eli habang naghihintay ng elevator. Ang lumang briefcase na yon, bigla niyang naintindihan ng lahat. Ang kanyang asawa, ang asawang itinakwil niya, ang siyang umagaw sa pinakamalaking pangarap niya. Parang isang bagyo siyang umuwi sa bahay. Naabutan niya si Doña Pilar na nagmemeryenda. "Anong nangyari? Nakuha mo ba?" tanong ng ina. "Wala," sigaw ni Renato. Sinipa ang isang mamahaling florera. "Wala. Dahil sa kanya. Dahil sa babaeng pinalayas mo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang galit ay nangingibabaw sa bawat salita. Si Doña Pilar ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Bago ito naging isang maskara ng purong galit. Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Huwag kang mag-alala," sabi niya sa isang malamig at kinokontrol na boses. "Kung hindi siya makuha sa matinong paraan, daanin natin sa paraan na naiintindihan niya. May paraan ako para pahinain siya." Sa kabilang dako, sa loob ng sasakyan pabalik ng Batangas, masayang nag-uusap sina Isabelina at Eli tungkol sa kanilang mga plano. Hawak ni Isabelina ang bagong sign na kontrata. Ang amoy ng sariwang tinta ay parang amoy ng tagumpay.
Biglang tumunog ang kanyang telepono, si Aling Nita. "Hello po, Aling Ni..." "Anak." Ang boses ni Aling Nita sa kabilang linya ay hindi masaya. Puno ito ng takot. "Anak, may mga lalaking nagtatanong tungkol sa'yo dito sa barangay. Mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan." Biglang nanlamig ang dugo ni Isabelina. Ang tamis ng kanyang tagumpay ay biglang napalitan ng mapait na lasa ng panganib. Ang babala ni Aling Nita ay nag-iwan ng kirot ng takot sa puso ni Isabelina. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat siya, laging napapalingon sa kanyang likuran. Ang tagumpay sa Maynila ay tila isang malayong panaginip. Napansin ni Eli ang bigat sa kanyang mga balikat. Isang hapon, habang nagkakape sila, naririnig nila ang masayang tugtugin mula sa bayan. "Pista," sabi ni Eli. "Dapat magsaya ka paminsan-minsan. Isama mo si Luis." "Hindi ko po alam, Eli. Baka, ako ang bahala sa seguridad." Putol ni Eli sa sasabihin ni Sanimini niya. Ang boses ay kalmado at tiyak. "Hindi pwedeng habambuhay kang magtatago sa takot. Kailangan din ninyong mabuhay." Pumayag si Isabelina. Ang plaza ng bayan ay isang dagat ng kulay at ingay. Mga banderitas na nakasabit sa bawat poste. Amoy ng barbecue at matatamis na kakanin sa hangin. At tawanan ng mga bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Isabelina ang purong saya sa mga mata ni Luis. Kumain sila ng sorbetes. Sumakay sa maliit na Ferris wheel. Sinubukan ni Luis ang lahat ng laro. At sa tulong ni Eli, nanalo ito ng isang maliit na stuffed toy na aso sa laro ng paghagis ng barya. Tuwang-tuwang tumakbo si Luis pabalik sa kanyang ina. Inabot niya ang laruan. "Para hindi ka na malungkot, Mama," sabi nito. Niyakap ni Isabelina ang anak ng napakahigpit, nilulunok ang luhang gustong kumawala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at takot ay nawala. Napalitan ng dalisay na pagmamahal ng isang ina. Habang nakaupo sila sa isang bangko, nagkwento si Eli tungkol sa kanyang ama. "Alam mo ba, simula niya, dati, tuwing pista, isinasara ng tatay mo ang karinderya at nagpapakain siya ng libre sa lahat ng batang kalye dito. Sabi niya, ang tiyan na busog ay hindi nakakaisip ng masama." Ngumiti si Isabelina. Unti-unti niyang nakikilala ang ama na hindi niya nakasama. Sa gitna ng kasiyahan, may isang saglit na napansin ni Isabelina ang isang kislap mula sa kabilang dulo ng plaza, parang flash ng kamera. Lumingon siya, pero wala siyang nakitang kakaiba. Isang mukha lang sa gitna ng libu-libong tao. Ipinagsawalang bahala niya ito. Gabi na nang umuwi sila, pagod pero masaya. Matapos niyang patulugin si Luis, umupo si Isabelina sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono para i-check kung may mensahe. Doon niya nakita isang missed call mula sa isang numerong pamilyar sa kanya, ang opisina ng abogado ni Renato. Kinabahan siya, pero tinawagan niya ito pabalik. Isang paralegal ang sumagot. "Good evening, Mrs. Navarro. Tumawag po kami para ipaalam na may ipinadalang summons ang aming opisina sa inyo. Si Doña Pilar Navarro po ay nagsampa ng petisyon para sa guardianship ni Luis Alberto Navarro." Nanlamig ang buong katawan ni Isabelina. Ang telepono ay halos mabitawan niya. "Ano? Anong ibig sabihin niyan?" "Nais po nilang kunin ang kustodya ng inyong anak." Sa labas, ang malayong tunog ng masayang musika mula sa pista ay unti-unti nang humihina. Tila kinakain ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang masayang tugtugin ng pista na kanina lang ay nagbibigay aliw ay parang isang insulto na ngayon sa pandinig ni Isabelina. Kustodya, guardianship. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa kahit anong ingay. Kinabukasan, isang lalaking nakamotorsiklo ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Ang summons, nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga legal na dokumento. Ang bawat salita ay isang sampal o na isang ina na hindi matatag ang pag-iisip.
a mother of unstable mind. Walang permanenteng tirahan at walang kakayahang pinansyal upang suportahan ang minor de edad. With no permanent residence and without the financial capacity to support the minor. Ang mga kasinungalingan ay nakasulat sa itim at puti, may selyo ng korte, ginagawang opisyal ang paninirang puri sa kanyang pagkatao. Ginamit nila ang pagiging biktima niya laban sa kanya. Ang gabi na pinalayas siya, ang kawalan niya ng tirahan, lahat ay binaluktot para palabasin na siya ang may kasalanan. Hindi lang sa korte ang laban. Sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang epekto nito. Isabelina, may problema, sabi ni Ili isang hapon. Ang muka ay seryoso. May mga kliyenteng biglang nag-aalangan. May mga chismis daw na kumakalat tungkol sa stability ng kumpanya. At sayo, doon na bumigay si Isabelina. Napaupo siya, ipinatong ang mga siko sa mesa at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang kanilang target ay hindi lang ang Navarro Logistics. Ang kanilang target ay hindi lang si Luis. Ang kanilang target ay ang kanyang kaluluwa. Nakita ni Eli ang kanyang pagbagsak. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng empleyado sa garahe, mula kay Manang Flora hanggang sa mga driver. Humarap si Eli sa kanila. Alam kong narinig niyo na ang mga chismis. Alam kong nag-aalala kayo. Huminto siya at tiningnan sila isa-isa. Si Ma'am Isabelina ay dumadaan sa isang mabigat na laban. Isang laban na hindi niya dapat harapin mag-isa. Itinuro niya ang mga truck. Ang mga ito ay bakal lang. Ang karinderya ay pader lang. Ang tunay na Navarro Logistics ay tayo. Kayo. At siya. Tumingin siya sa direksyon ng opisina kung saan naroon si Isabelina. Ang laban ni Ma'am Isabelina ay laban nating lahat. Hindi natin siya iiwan. Isang matandang driver ang unang nagsalita. Hindi kami aalis, Sir Eli. Utang na loob namin kay Sir Tomas ang trabahong ito. At kay Ma'am Isabelina, dagdag ni Manang Flora. Dahil sa kanya, may laman ulit ang aming mga kaldero. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kadiliman ni Isabelina. Ngunit ang gabi ay laging may dalang sarili nitong lagim. Isang gabi, may isa na namang sobre na iniwan sa gate. Walang pangalan ng nagpadala, walang address. Binuksan niya ito, mga litrato. Ang una ay isang larawan niya at ni Luis sa pista, masayang kumakain ng sorbetes. Isang masayang alaala na ngayon ay naging ebidensya ng isang maniniktik. Ang sunod ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang kuha nila ni Eli nakaupo sa bangko. Ang anggulo at ang pagkakaputol ng litrato ay ginawa itong malisyoso. Si Eli ay bahagyang nakasandal sa kanya, isang sandali na alam niyang para lang marinig ang sinasabi niya sa gitna ng ingay. Pero sa litrato, mukha silang malapit, masyadong malapit. Ang huling litrato, siya at si Eli nakatayo. Nakapatong ang kamay ni Eli sa kanyang balikat. Isang kilos ng pag-alo na ngayon ay ginawang katibayan ng isang immoral na relasyon. Gumuho ang kanyang mundo. Ito ang kanilang sandata. Sisirain nila hindi lang ang kanyang karapatan bilang ina, kundi pati na rin ang kanyang dignidad bilang isang babae. Ang lamig ng mga litrato sa kanyang mga kamay ay gumapang pataas sa kanyang mga braso hanggang sa maabot nito at pinalamig ang kanyang buong puso. Ang mga litrato ay parang lason sa kanyang mga kamay. Bawat tingin niya sa mga ito ay isang muling pagdama ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Alam niyang ito ang gagamitin laban sa kanya. Isang patibong na walang kawala. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na mukhang totoo? Sa gitna ng kanyang desperasyon, isa lang ang pumasok sa isip niya. Kailangan niya ng katotohanan. At ang katotohanan ay naiwan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kalbaryo. Tondo. Nagpaalam siya kay Eli
na may kailangan lang siyang asikasuhin. Lihim siyang bumiyahe pabalik ng Maynila. Ang pagbabalik sa pamilyar na eskinita ay parang pagbubukas ng isang sariwang sugat. Ang ingay, ang amoy, ang mga mukha. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon. Nakita niya ang ilang dati niyang kakilala. Nginitian niya sila. Pero ang mga ito ay umiwas ng tingin, nagkunwaring hindi siya nakita. Ang balita ay mabilis kumalat. At ang takot sa kapangyarihan ni Doña Pilar ay mas mabilis pa. Napaupo siya sa isang bangketa, malapit na siyang sumuko. Ang pag-asang dala niya ay unti-unting nauubos, kinakain ng mapait na katotohanan na nag-iisa na talaga siya. Nang biglang may kamay na humawak sa kanyang braso at mabilis siyang hinila papasok sa isang pinto. Ang sari-sari store ni Aling Nita. "Ano ka ba? Bata ka. Bakit ka nandito mag-isa? Delikado?" sabi ni Aling Nita habang isinasara ang pinto. "Wala na po akong ibang mapuntahan, Aling Nita. Kailangan ko po ng tulong." Kahit sino lang po na magpapatunay, hindi na niya natapos ang sasabihin. Pinaupo siya ni Aling Nita, kumuha ito ng isang basong tubig. "Alam ko, narinig ko ang mga balita." Pumunta si Aling Nita sa likod ng kanyang tindahan. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit at lumang notebook. Iyong klase na ginagamit sa paglilista ng mga utang. "Hindi ako nakapag-aral ng mataas, Isabelina," sabi ng matanda. "Pero hindi ako tanga. Mahilig akong magsulat ng mga bagay-bagay para hindi ko makalimutan." Binuklat niya ang notebook at itinuro sa isang pahina. "Tignan mo, petsa kung kailan ka bumili ng gamot para sa lagnat mo. Paulit-ulit. Narito rin ang araw na dumating si Doña Pilar dito, ipinagmamalaki ang bago niyang manugang na mayaman." Bawat pahina ay may mga detalye. Ang gabi na umuwi si Renato ng lasing. Ang araw na umiyak si Isabelina dahil wala silang pambili ng gatas. Mga maliliit na piraso ng kanyang buhay, lahat ay nakasulat sa nanginginig, pero malinaw na sulat kamay ni Aling Nita. "Hindi ito malaking bagay," sabi ni Aling Nita. Iniaabot ang notebook kay Isabelina. "Pero ito ang katotohanan, at mas matimbang ang katotohanan kaysa sa pera nila." Niyakap ni Isabelina ang matanda. Ang maliit na notebook na yon ay mas mabigat pa sa ginto. Ito ang kanyang sandata. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop, hindi mapakali si Maureen habang kausap ang isang tao sa telepono. "What do you mean na-cut na naman ang allowance ko?" Pabulong niyang sabi. "Hindi na sapat itong binibigay ni Renato. Kailan mo ba ako tutulungan?" Sa kabilang dako, pagdating ni Isabelina sa Batangas, agad niyang tinawagan ng kanyang abogado para ibalita ang tungkol sa notebook. "This is great, Isabelina. Malaking tulong ito," sabi ng abogado. Ngunit biglang nagbago ang tono nito. "Pero, kailangan mong maging handa. Kaka-receive ko lang ng listahan ng mga testigo nila at may isa silang importanteng testigo na haharap laban sa'yo." "Sino po?" tanong ni Isabelina. Nagatubili ang abogado bago sumagot. "Isang tao na minsan mo na raw tinuring na pamilya." Ang silid ng pagdinig ay malamig at walang kaluluwa. Isang mahabang mesa ang nasa gitna, nagsisilbing harang sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabilang dulo, nakaupo si Doña Pilar. Ang mukha ay matigas na parang bato. At si Renato na hindi makatingin ng diretsyo. Kalmado si Isabelina sa labas, pero sa loob, ang kanyang puso ay kumakarera. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Ellie sa ilalim ng mesa. Nagsimula ang pagdinig. Matapos ang mga paunang salita mula sa mga abogado, tinawag ang pangunahing testigo ni Doña Pilar. Pumasok sa silid ang isang babae. Natigilan si Isabelina. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Si Pinsang Lorna, ang malayong kamag-anak na pinatira niya sa apartment nila noon nang walang-wala ito. Ang pinsan na tinulungan niyang makahanap ng trabaho. Umiiyak na umupo si Lorna sa harap. "Si Isabelina po." Simula niya, ang boses ay sinadyang maging kaawa-awa. "Lagi po siyang wala. Iniiwan niya si Luis sa akin.
May mga gabi pong umuuwi siyang amoy alak. Bilang isang ina, naaawa po ako sa bata. Bawat salita ay isang punyal, isang kasinungalingan na binuo para wasakin siya. Nang pagkakataon na ng abogado ni Isabelina para magtanong, tumayo ito ng may kumpiyansa. Inilabas nito ang notebook ni Aling Nita. Ginang Lorna, sinabi niyo na noong gabi ng Disyembre 5 ay umuwi si Ginang Navarro ng lasing. Ngunit ayon sa talaan na ito, ang petsang yon ay ang gabi na isinugod niya si Luis sa ospital dahil sa mataas na lagnat. Nasaan ka noon? Natigilan si Lorna. Hindi ko maalala. At ayon sa financial records na ito, ikaw ang tumanggap ng 10,000 piso mula sa bank account ni Doña Pilar Navarro. 2 araw lang ang nakalipas. Bayad ba ito para sa iyong tapat na testimonya? Namutla si Lorna. Nagsimula itong mautal. Ang mga kasinungalingan ay unti-unting gumuho. Sa gitna ng lahat, tiningnan ni Isabelina ang kanyang pinsan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa isang sandali ng katahimikan, tinanong niya ito sa isang mahinahon ngunit matalim na boses. Bakit? Ang isang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lorna. Puno ito ng sakit, ng alaala ng tulong na ibinigay, ng pagkakaibigang sinira. Yumuko si Lorna, hindi na makatingin. Kinakain ng sarili niyang hiya. Napatingin si Isabelina kay Renato. Nakita niya sa mga mata nito ang pagkalito, ang hiya, ang unang butil ng pagdududa sa sarili nitong ina. Pagkatapos ng pagdinig, habang papalabas, nakita ni Isabelina mula sa malayo si Maureen na nagmamadaling pumasok sa isang kotse. May isang lalaking naghihintay sa driver's seat. Hindi niya namukhaan pero ang kilos nilang dalawa ay tila may itinatago. Gumaan ang pakiramdam ni Isabelina. Isa itong maliit na panalo. May pag-asa. Pagbalik niya sa opisina sa Batangas, sinalubong siya ni Eli. Ngunit ang mukha nito ay hindi masaya. Puno ito ng pag-aalala. Isabelina. Ayos lang, Eli. Nanalo tayo sa round na ito. Umiling si Eli. May masamang balita. Ano yon? Huminga ng malalim si Eli. At ang mga sumunod niyang salita ay parang isang martilyong dumurog sa munting pag-asang kakabubuo pa lang ni Isabelina. Ang bodega natin sa may pier. Nasunog. Tupok ang lahat. Kasama ang buong kargamento para sa Trident Shipping. Ang balita ay parang suntok sa sikmura. Nasunog. Tupok. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay biglang naging abo. Ang kontrata sa Trident Shipping, ang reputasyon ng Navarro Logistics, lahat ay nasa bingit ng pagbagsak. Eli, paano nangyari ito? Halos pabulong na tanong ni Isabelina, ang boses ay nanginginig. Ayon sa mga pulis, aksidente raw. Electrical malfunction. Sagot ni Eli, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Pero alam nating hindi. Napasandal si Isabelina sa upuan. Nagsimulang mag-ring ang telepono niya. Mga tawag mula sa nag-aalalang kliyente. Mga bangko na nagtatanong tungkol sa mga loan. Ang bawat ring ay parang tunog ng martilyo na bumabagsak sa kabaong ng kanyang pangarap. Ilang araw at gabi siyang hindi natulog. Nagtrabaho siya ng walang humpay. Sinusubukang humanap ng solusyon. Ngunit ang bawat pintuan ay tila nagsasara sa kanyang mukha. Nawawalan na siya ng pag-asa. Isang hapon, habang nakatitig sa lumang litrato ng kanyang ama, naalala niya ang isang bahagi ng liham nito. Anak, tandaan mo, ang lakas ay hindi sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon sa bawat pagbagsak. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang tanglaw sa kasalukuyan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Luis ang maliit na stuffed toy na aso na napanalunan niya sa pista. Nilapitan niya ang kanyang ina. Mama, sabi ng bata, iniaabot ang laruan.
Gamitin mo muna ito, Mama, para makadeliver ka. Isang simpleng laruan, isang simpleng salita. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang galaw ng kanyang anak ay parang isang gripo na bumubukas sa kanyang mga luha. Niyakap niya si Luis ng mahigpit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Salamat, anak. Salamat. Doon, sa gitna ng kanyang pagbagsak, nakita ni Isabelina ang liwanag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang mga mata ay may bagong determinasyon. Ellie, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Ischedule mo ang lahat ng driver, lahat ng sasakyan. Tatawagan ko ang lahat ng suppliers. Hahanap tayo ng paraan. Kahit anong mangyari, ide-deliver natin ang mga kargamento. Pero Isabelina, masyadong malaki ang gastos at delikado. Kailangan nating mag-risk, Eli, sagot ni Isabelina. Kung hindi natin ito ide-deliver, mawawala ang lahat ng tiwala sa atin. Mawawala ang pangalan ni tatay. Ginamit niya ang lahat ng nalalabi nilang resources. Nakipag-usap siya sa mga driver. Nag-alok ng bonus para sa bawat ide-deliver. Ikinumbinsi niya ang ilang maliit na bodega na pahiramin sila ng espasyo. Nagsimula silang magplano ng isang ruta gamit ang maliliit na sasakyan para sa mabilis na pagbiyahe. Isang operasyong halos imposible. At habang nagtatrabaho sila, si Ellie, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagsimulang mag-imbestiga. Hindi siya naniniwala na aksidente ang sunog. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, nagtanong, negosyoso. Hanggang sa isang gabi, may dumating sa kanyang opisina. Isang lalaking may balabal, ang mukha ay nakatago. Nagbigay ito ng isang sobrang brown. Pagkabukas ni Ellie, nanlaki ang kanyang mga mata. Mga litrato ng mga taong nagtatago sa dilim, nagbubuhos ng gasolina sa bodega. Hindi ito aksidente. Nang gabing iyon, may kumatok sa pintuan ng opisina ni Isabelina. Pagbukas niya, tumambad sa kanyang harapan si Renato. Gusot ang damit, tulala ang mga mata. Parang isang taong galing sa mahabang paglalakbay sa impyerno. Isabelina, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nanay ko at sa sunog. Ang oras ay tila huminto. Nakatayo si Renato sa pintuan. Ang kanyang mukha ay parang isang blankong canvas na puno ng pagod at pagsisisi. Ang bawat salitang lumabas sa bibig nito ay parang bombang sumasabog sa katahimikan ng gabi. Pinasok siya ni Isabelina sa opisina. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa na parang naghihintay ng isang hatol. Iniabot ni Eli kay Isabelina ang sobrang may mga litrato ng mga nagsunog sa bodega. Tiningnan niya si Renato. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Renato. Si Mama, siya ang may kagagawa ng lahat. Sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Gusto niyang sirain ka. Akala niya, kapag nawala ka, magiging maayos ang lahat. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano sinuhulan ni Doña Pilar ang mga tao para sirain ang pangalan ni Isabelina. Kung paano nito inutusan ang ilang tauhan na sunugin ang bodega. Ang lahat ng kasamaan, lahat ng paninira, lahat ay utos ng kanyang sariling ina. Pilit akong pumipigil, Isabelina. Patuloy ni Renato. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pero, natatakot ako kay Mama. Hindi ako kayang lumaban sa kanya. Ang bawat salita ni Renato ay tila kutsilyong tumutusok sa puso ni Isabelina. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang galit ni Doña Pilar. At ang kahinaan ni Renato, isang sakit na mas masahol pa sa galit. Hindi nagsalita si Isabelina. Nakinig lang siya. Naramdaman niya ang matinding galit na muling umuusbong sa kanyang dibdib. May karapatan siya. May karapatan siyang durugin sila. Kinabukasan, isang pulong ang inayos sa lumang opisina ni Tomas Navarro. Isang pulong na walang legal na kapangyarihan pero puno ng bigat ng nakaraan. Dumating si Doña Pilar, ang kanyang mukha ay matigas pa rin.
Pilit na ipinapakita ang kanyang pagiging dominante. Sumunod si Renato. Ang kanyang mga balikat ay nakatungo. Kalmado si Isabelina. Walang galit sa kanyang mukha. Pero ang kanyang mga mata ay parang dalawang malamig na apoy. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Doña Pilar. Ang takot na minsan ay nasa kanyang mga mata. Ibinaba ni Isabelina sa mesa ang dalawang magkaparehong folder. Ang isa ay may nakasulat na kaso ng arson at perjury. Ang isa naman ay annulment. Kinuha niya ang sobrang may litrato ng mga nagsunog sa bodega. Inilapag niya ito sa harap ni Doña Pilar. Kinuha rin niya ang notebook ni Aling Nita at inilapag din sa harap nito. Ang lahat ng ebidensya ay nasa mga kamay ko na, sabi ni Isabelina. Ang kanyang boses ay matatag. Ang paglapastangan sa pangalan ko, ang paninirang puri, ang tangkang pagkuha sa anak ko, at ang panununog. Sapat na ang lahat para makulong ka, Doña Pilar, at sapat na para mawala ang lahat kay Renato. Hindi nagsalita si Doña Pilar. Ang maskara ng pagiging matigas ay dahan-dahang nahuhulog. Inilalantad ang isang matandang babae na puno ng takot. Tumayo si Isabelina. Hinarap niya si Renato. Isang set para sa pulis, para sa kasong arson at perjury. Sabi niya, itinuturo ang unang folder. Ang isa naman, para sa annulment natin. Inilapag niya ang pangalawang folder sa harap ni Renato, kasama ang panulat. Pumili ka, Renato. Niyakap ni Isabelina ang kanyang sarili. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay hindi nagbigay sa kanya ng kagalakan. Nagbigay lang ito sa kanya ng lamig. Sa labas, isang mamahaling kotse ang mabilis na humarurot palayo. Si Maureen. Nagmamadali. Dala ang lahat ng natitirang pera ni Renato. Hindi na siya lumingon. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng mga desisyon ay bumabalot sa bawat sulok. Ang huling paghuhukom ay nasa kamay na ni Isabelina. Ang lapis sa kamay ni Renato ay tila milyong-milyong bigat. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatitig sa dalawang folder. Buhay ng ina niya, kalayaan ni Isabelina, at ang kanyang sariling pagkatao. Mama, halos pabulong niyang sabi. Tumingin kay Doña Pilar na nakayuko lang. Hindi nagsalita si Isabelina. Nakinig lang siya sa tunog ng kanyang sariling puso na dahan-dahang kumakalma. Ang paghihiganti ay isang matamis na ideya, ngunit ang lasa nito ay mapait. Doon, sa harap ng lahat, kinuha ni Renato ang panulat. Hindi niya pinili ang folder para sa pulis. Nilagdaan niya ang mga papeles ng annulment. At pagkatapos, sa isang kilos ng pagpapakumbaba na hindi kailanman nakita ni Isabelina mula sa kanya, inilapag niya ang panulat at tiningnan siya sa mata. Isabelina, sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo kami. Patawarin mo si Mama. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Babayaran ko ang lahat ng nawala sa'yo. Huwag mo lang siyang ipakulong, please. Umiiyak na si Renato. Ang lalaking minsan niyang minahal ay isang basag na tao na ngayon. Tiningnan ni Isabelina si Doña Pilar. Ang matandang babae na minsan ay matapang at dominante ay isa ng anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay puti na. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang hiya ay kumakain sa kanya. Wala na ang kanyang kayamanan. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang kanyang sariling kahihiyan. At doon, nagkaroon ng desisyon si Isabelina. Mabagal, dahan-dahan, kinuha niya ang folder na para sa pulis. Ang folder na magpapadala kay Doña Pilar sa kulungan. Hinarap niya si Doña Pilar. Hindi siya nagsalita. Mabagal niyang pinunit ang mga papeles. Rrrrep, rrrrep. Bawat punit ay parang pagtanggal ng isang kadena mula sa kanyang sariling kaluluwa. Naiwan silang dalawa ni Eli sa opisina pagkatapos ng lahat.
Ginawa mo ang tamang desisyon, sabi ni Eli. Umiling si Isabelina. Hindi ko alam kung tama, pero ito ang kailangan kong gawin. Hindi ko kailangan ng paghihiganti para maging malaya. Ang pinakamalaking parusa sa kanila ay ang mamuhay ng may hiya at ang makita akong bumabangon. Tumayo si Eli at lumapit sa kanya. Tahimik niyang inilagay ang isang tasa ng mainit na kape sa harap niya. Ang amoy ng kape ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na silid. Isang kilos ng pag-unawa. Ilang buwan ang lumipas. Isang araw, habang nasa opisina, nakatanggap si Isabelina ng isang liham. Walang return address. Ang sulat kamay ay pamilyar. Mula kay Renato. Isabelina, kung matatanggap mo man ito, gusto ko lang sanang sabihin na salamat at patawarin mo kami. Si Mama at ako ay umuwi na sa probinsya. Nagsisimula kami ng isang simpleng buhay, malayo sa ingay ng syudad. Marahil ito ang dapat naming ginawa noon pa. Sana balang araw, mapatawad mo kami. Ibinaba ni Isabelina ang liham. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging naramdaman niya nisa ay kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na ang babaeng pinalayas, hindi na ang babaeng umiiyak, kundi isang babaeng matapang, matatag at malaya. Sa kanyang mga kamay, ang papeles ng annulment ay gumaan, parang isang balahibo. Hindi ito simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi ng kanyang kalayaan. Lumipas ang isang taon, ang Navarro Logistics ay lumago ng husto. Mula sa Batangas, ang kanilang mga truck ay ngayon ay bumibiyahe na sa buong Southern Luzon, nagiging simbolo ng pagiging maaasahan at integridad. Sa bawat desisyon, laging nasa puso ni Isabelina ang aral ng kanyang ama. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi sa pagtitiwala at sa serbisyo. Ang lumang karinderya ni Tomas ay hindi na isang karinderya. Ito ay naging puso ng isang bagong advokasya ni Isabelina. Mula sa kita nito, nagtatag siya ng isang maliit na pondo, isang livelihood program para sa mga kababaihang tulad niya, mga ina na nag-iisa, mga babaeng biktima ng pang-aabuso, mga nangangailangan ng panibagong simula. Nagtuturo sila ng pagluluto, paggawa ng kakanin, at mga simpleng kasanayan sa pagnenegosyo. Binibigyan niya sila ng pagkakataong tumayo sa sarili nilang mga paa, may dignidad. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang umasa lang sa iba. Sabi niya minsan sa isang kaganapan, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng karanasan. Minsan, nakasalubong niya si Eli. Ang lalaking dati seryoso ay ngumingiti na ngayon. Mas gumaan ang kanyang loob. Naging matalik silang magkaibigan. Walang romansa, tanging purong paggalang at pagkakaibigan. Masaya ako para sa iyo, Isabelina, sabi ni Eli. Mas masaya ako para sa atin, sagot niya. Isang hapon, bumalik si Isabelina sa Batangas kasama si Luis. Dinala niya ang kanyang anak sa dalampasigan, kung saan niya ito unang pinatulog sa loob ng simbahan. Ang simoy ng hangin ay banayad. Ang mga alon ay mahinahon na humahampas sa dalampasigan. Hinawakan ni Luis ang kanyang kamay. Mama, maganda po dito. Ngumiti si Isabelina. Isang ngiting hindi napilit. Isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang malawak na dagat. Ang nakaraan ay parang malayo ng alon. Humahampas pero hindi na nakakasakit. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naghilom na. Ang kapatawaran ay dumating, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nakalimot sa sugat, kundi tinanggap ang pilat bilang simbolo ng pagbangon. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang gumanti, kundi ang kakayahang magpatawad. Ito ay ang kakayahang bumuo muli, na may mas matatag na pundasyon, mas may pagmamahal. Ito ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng buo, malaya,
at may sariling karangalan. Sa tabi niya, masayang naglalaro si Luis sa buhangin. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong kapaligiran. Ang kwento ni Isabelina ay hindi natapos sa paghihiganti. Natapos ito sa kapayapaan, natapos ito sa pag-asa, natapos ito sa pagtuklas ng kanyang tunay na halaga.